Sir, may nga po sir, ano siya itong ngalan sir? Ako po si Pipito Brenola po, watchman po sa Macambos Cave po. Ilang taon din na dito ano na? Pangalawang taon lang po ngayon. Kasi bago akong na-destino dito sa city. Pinuntahan namin to sir kasi gusto namin malaman yung ano ba talaga ang story dito nung una. Opo. Sa nalalaman ko po, yun ay ito po ang tinataguan ng mga gerilyang Pilipino noon in 1900 po, June 4 po. Sa katunayan, doon po ang sumaresto rito sa pangyayari sa Macambos Cave po. At dito ang una nananalo sila laban sa mga Amerikano. Sa buong bansa po, dito lang nananalo ang mga gerilyang Pilipino. 1900 June 4 po. 1900 John 4. June 4. So ito yung taguan nila Kibali. Ito yung Hideout po. hideout. Opo. Taguan na pala po kasi panahon pa ng Amerikano. Panahon ng Amerikano, World One pa. War 1. World War I. 1 pa. Opo. Mhm. So yung history niya talaga dito ay ginawang taguan ng mga gerilla. Pilipinong sundalo po, Cagayanon soldiers po. Yung pinuno nila dito, si Teniente Cruz Taal po, sa pamumuno ni Colonel Apolinar Ramos Idilis. Siya yung Siya po ang hero dito. So sir, para malalaman sa ating mga manonood, mayroon bang entrance fee dito? Dito po wala nga pong bayad kasi wala pang ordinance doon sa city po. Dito po wala pong tinatanggap naming pera, pero kung sakaling merong magkusang loob binigay ng taos-pusong binigay sa amin, tatanggapin po namin. Donation. Opo. Wala pa pong bayad. Bali, mag-open siya sir sa umaga. Anong oras? Open po ito, bukas po ito sa umaga, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 5 ng hapon. Araw-araw po ito, Lunes hanggang Linggo. So bali, wala siyang araw na close. Lahat open, lahat. Lahat open po. Sino ang mayor sir na siya ang first na katulad dito na mayroon ng history? Hindi ko po alam sir. Ang naalam ko lang, ang nag-promote dito kasi siya ang nag-develop dito sa harap at sa doon sa likod ay yun po ang Yumao Mayor Vicente Mano po. Siya. Sa ngayon, sa pagpupo na si Mayor Clarence Oy, pinalawig niya ito, promote niya ito para maging tourist spot po ito dito sa Macambos. Kasi history to historical talaga sir. Historical Itong cave na to. Opo. Mhm. So ano pa sir? Mga ilang metro ba yung sir, yung Ang lalim haba niya? nito, Ang haba niya. 57 meters lang po ang haba nito. Yun. 57 meters. May Medyo tatlong kwarto po ito. Sa dulo sir, yun ang parang may May tiris makita po. niyo yung may sapa sa baba. Opo. Karugtong po yun sa Cagayan River po. Doon yun lalabas So, sa yun sa Balulang? City Hall po. Yung sa Balulang? Opo. Yung sapa ng Tarugpo? Oo. Mm. Ibig sabihin, Taguanaw Bridge po, yung- patungo yun. mayroon din tong may exit yung tubig doon papunta sa Doon sa ilalim, diyan po na dadaan yung rafting mula sa Mambuaya po. Yan. So Kita ito na. sir, nature ba to na cave o mayroon ng ginagawa na nila na Hindi, nature po ito. nature? Nature po ito. Nature talaga sir bro. Dito, sa bungad na ito, noon, may malaking puno ng kahoy dito, tinatawag ng baliti po. pinutol. Sa pag-develop itong kalsada na ito, binuwal to. Kasi dito na ang mga matitingnan natin. Magaganda na. Noon, hindi pa yun makikita yung butas dyan. Tawag pa yun noon na Macambos Cave kasi sikip ng daan. Pero sa loob sir, walang mga kagamitan dyan sa loob. Plain Noon, lang siya. meron noon. Mm-mm. Sa pagdating ko dito, nasain ko dito, wala na. Wala na. Wala. So
So ano gyud ang name dito sir sa Noon, tinatawag na Macambos Hill. Macambos Hill. dati Dati. Makahambos Hill. 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 Opo. So binago lang. Binago ko ito dahil Alam mo ba yung taon na binago na yung ano, yung pangalan ng cave? Naalala mo ba? sa pag-develop ni Mayor Vicente Imano, naging Macambos Cave na ito kasi naging tourist spot na. Kaya ginawang Macambos. Macambos. Hanggang ngayon. Oo po. So ano pa ang ibang plano ni Mayor? Mayor Clarix sabi po, Oo. marami naman siyang plano dito para maging safe ang mga turista dito, lalo na doon sa terrace. Nais po niyang gawing matibay dyan kasi maglalagbo kami dito, binabase yung pag-renovate dyan sa likod. Kaya kung kukunti lang ang papasok araw-araw, sayang naman ang pera ng gobyerno natin. Sir, yung ano ba? Yung parang may simento. Inano na yan? Yan, parang may simento. Yun na Ginawa na yan. Oh, yun na ang Oo. yun nga. Picture yan. Medyo yan. Yan? Yun. Parang simento mo ba yun? Oo, yung Medyo tubig. yan. Lurid. Ganun na ang tingin yan. Kasi noon, meron tubig pa dyan. May tubig pa dyan. Pasukin natin bro, mamaya na tayo paglabas natin. So sir, papasok kami Opo. para ano namin, explore namin yung sa loob para makita namin sa mga viewers namin kung gaano kaganda ang loob sir. Okay po. Tapos mamaya paglabas namin ay dyan tayo. Sa Pulsan. Ha? Okay po. Okay. Sige bro, Oh, tuloy na. tuloy na. Be? Kaya ba Okay. Okay lang eh. Kayo lang. Pwede kasama ka na lang kasi meron po kami, kung meron may katanungan kami doon. Meron. Okay. Ito po mga idol, ang daming mga, alalay mo ba ito? Ito. Anong pangalan mo? Sir John sa Melo Dive. Shout out ko sa akong vlog, Macvines Family. Okay, ikaw. Shout out ko sa among vlog, Dol Macvines. Vlogger. Vlog Lagi mo. rin po doon. Sige, mamaya. Para makapalo din ako sa inyo ha. Sa loob, sir. So ito yung nasa loob niya. Sir, ito yung mga Iba yung cave yan. Doon sa unahan, yung crystal cave, iba dito yan. Hindi dito. doon sa ibabaw o Doon sa Manggaon po, ang kuiba na yan. Patungo kung puro cave po. Yun, pagpapasok tayo dyan, abot tayo ng 3 oras mahigit. Kasi ang layo yan, mahaba yan. tingnan mo bro, stalagmite mo yan, stalagmite. Pasok tayo bro. Picture lang to. Sir, Picture lang po ito. Kasi Walang plano sir na lagyan ng ano? wala po. Ilaw? Wala po. ano yan sir? Ano? Mga butas Tiraan na ng yan. ano? Sayaw? Noon, hindi ko alam kasi bago-bago dito. Ngayon, may yan, may maraming ahas yan. May ahas? Ang tour and travel, yung mga driver nila, ayaw nila magpasama sa amin kasi alam nila. Sinasabi niya, yung hinira dito, Macambos. Hindi. Ang Macambos ay sitio yan. Sakop ng Barangay Bayanga at ang Barangay Bayanga sakop po ng Cagayan de Oro City. Yung aming kapitan dyan sa Barangay Bayanga ay si Kapitan Felipe Baang po. At yun ay sakop ng siyudad sa Cagayan de Oro. Ang mayor po namin ngayon Pero ay ito, si dito, Cagayan de Oro na dito nasakop. Cagayan de Oro po. Akala ko Talaka. Hindi po, Cagayan de Oro po. At dito sir, ito po ang unang kwarto po. Kuiba na ito po. Magapang muna tayo bago tayo sumunod dyan. Aabot po ng Hindi natin kaya Hindi yan. natin kaya bro. Maabot po ng mahigit 2 po ang papasok dyan. Noon ang kwarto na ito ay lalabas po yon doon sa kurbada po. Yung Hindi. hulugan Parang ng hindi tangke tayo po. Kasi kasi bro. Iksipuin po ito ng mga guerrillang Pilipino. So, Secret po ito, iksipuin po nila. Exit nila ang entrance doon sa kabilang Dito po ang entrance. Entrance. Ang exit. iksipuin po nila doon. Baka sakaling papasok yung mga kalaban nila, dito nga sila nakaabang.
Tingnan niyo mga idol yung daan. So ibig sabihin, Yung leader nila, dito nga nagkukubli ang leader nila. At saka yung mga asawa nila. Kasi kasama sila sa labanan eh. pamilya nila. Itong kuibang ito, parang pamamahay na po nila. Mm-mm. Kasi nag-iisa silang umalsa doon sa mga Amerikano eh. Tingnan niyo mga idol yung daan ano. Pero sa tingin ko sir, ang hirap. Hindi sir. Yung mga katawan Hindi, nila. yung mga katutubo natin noon, ang Mga civilized Islam. pa nga kasi sila, wala pa silang wala silang pakialam kung maano sila, makaputik. Kasi ang nais po nilang ipinaglaban yung ating kalayaan. Tama. Kaya nga, nakamit natin ang kalayaan natin ngayon dahil po sa kanila. Sabi ng mga taga-ibang bansa, famous ang mga Pilipino kasi ang hirap kalabanin yung mga Amerikano. Natatalo pa naman sila, tayo ang nananalo. Ayaw nilang matanggap kasi. Sabi niyo bro, isipin mo bro. Hindi. Pag ganito kalaki katawan natin, hindi natin. Si kaya. Marami naman dito mga turista sir. Papasok diyan kasi meron silang mga sasakyan. Paglabas dito, ang putik ng katawan nila pero nais nilang pasukin. Sir, hindi sila natakot sa ahas? Hindi. Nais silang pasukin kasi Gusto curious nga sila. Oh, Bakit nananalo ang ating mga ninuno noon? Ito nga. Pagpapasok kayo, wala kayong gaya dito. Sasabihin niyo, bitin naman. Hindi naman maganda. Hindi ito maganda. Pero ang history dito ay masarap. Masarap pakinggan po. Dahil sa kuiba na ito, nagkaroon tayo ng kalayaan sa buong bansa. At ang sintro ng Cagayan de Oro, dahil si Teniente Crustal po ang hero dito, Crustal Street, Crustal Siya Divisoria, yung sintro. Siya yung nangulo dito sa mga Oo, gerilla. siya po ang hero dito. Meron namang nag-volunteer dito, si Apolinar na kalaban, hindi po yan nasusulat kasi volunteer lang siya. Sir, yung ano nila, yung parang kung magtitipon-tipon sila, saan sila? Dito po sa pangalawang kwarto po. Dito, malalaki ito. Malalim. Ito, may maraming butas dito. Kung isipin natin, yung mga asawa nila at anak kasama yun sa pagkikibaka, dito, parang dito nga sila kumukubli. Nag-aabang po sa kalaban nila doon sa Meron labas. pa dito bro. Baka makapasok. Ito po, naging naging taguan nila to. Pagdating doon, tinatirahan nila. Siguro ito yung mga butas-butas na armas siguro to. Hindi, bangkaw lang at saka pana ang kanilang Wala, hindi pa sandata. sila gugamit yung isang Hindi. Ang bangkaw, Kasi bro. ano yun, uncivilized pa kasi. 1800 yung mga bangkaw. Dito po. Dito ang pangalawang kwarto po. Tinatawag itong the second chambers of the cave. Kung nais ninyong tingnan, pwede naman nating pupuntahan doon. Pero Sige. malayo. Hindi. Malapit-lapit naman. Papunta na natin. Para complete ang Dahan-dahan ating lang po tayo at Italy. mag-ingat tayo sa ating tinatapakan. Baka madulas kayo. Para magaganda naman ang pag-vlog niyo. picture natin sa history. Dito po. Pagdating dito, baka sakaling papasok na yung mga kalaban nilang mga Amerikano, ay naka-high ground po sila po. Ano? Pagdating dito, doon, tinitirahan na nila pagdating doon sa kalaban, baka sakaling makapasok. Dahan-dahan na po kasi medyo madulas dyan. Okay po. Yung mga butas dito, pinapasok na namin yon. Yun sa taas sir, ano yun? May butas. Hindi yun makalabas doon sa tuktok ng borol. Sir, paano nila nasusulatan yan? Ginamitan ng hagdan? Hindi ko po alam kasi bago pa ako dito, baka meron silang inaakyatan para masulat yung may mga lubid, no? sinusulat dyan. At dito naman, may butas rin dito. Yan. Mayroong mga butas dyan. Doon sa tuktok ng burol na ito, mayroong tunnel po. Ang tuktok ng burol na ito. Ito po ay tinatawag na pangalawang kwarto sa kuiba na ito. At ito naman, yung secret exit point po nila dito. Mahirap ang hangin doon at saka papunta yung ilog. Hindi po alam sa mga kalaban dyan. Pag papasok yung mga turista dito, ang bitin nito.
Hindi naman magandang tinda ng Macambos Cave. Kasi hindi sila nagrespeto sa amin. Pasok na sila. Sabi nila sa amin, huwag na sasama. Alam namin dito. Marami pa silang hindi alam dito. Sa So, story. ito yung Sana, papuntang... sasamahan nila para mabubusog sila sa kalaman dito. Yan yung maganda. Sir. Hindi naman kami namimira. Hindi namin naghihingi ng bayad. Maganda kasi ito, sir. Yun ang amin lang ibibigay, yung kaalaman sa story. papunta Yung dito. story kasi napaka ano Kay- yung story, sir. Kung pupunta tayo sa isang lugar, pag hindi natin alam, Useless. parang wala lang natin. Tama. Parang wala lang. Ano, takot sila na magbayad. Yun ang iba, walang respeto. Doon sa exit naman, dadaan. Ang nais ko lang, doon sa harap madadaan. Kasi mag-logbook sila, yun ang document ko sa City Tourism na maraming pumapasok araw-araw. Maganda yan, sir. Para matibay na yung tiris dyan. Makatulong pa sila sa amin para yung kuiba na ito mas lalong mapaganda. Tama. Ma-develop ng maayos. Opo. Ito yung bato, sir. Hindi ba takip yan? Ay, hindi ko po alam. Ito, Sa pagpunta ko dito, yun na, Yun na siya. ang forma dyan. Pero itong daanan to, sir, sa papunta ito sa Sa Sapa, ilog po. Sa ilog. Oh, secret exit point po nila. Yan yung story, no? Iisa lang po ang ang open exit nila. Yun po sa terrace lang. Yung pangatlong kwarto nila. Yung tinatawag natin na the three chambers of this cave, no? Dito. Grabe pala yung tinataguan ng mga Manila, no? Akala ng iba, okay yung nagbabantay diyan, may mira lang yan. Pero ang hirap dito kapag ang turista na pumunta dito yung mga dayuhan kasi parang maungkat yung English namin. Kasi hindi yun basta-basta i-explain mo eh. Hindi kayo magkaintindihan pag hindi ka mag-English. Kaya mo, totoo Oh, talaga totoo yan. yan. Okay lang yung... Sabi ng iba, ang ganda ng trabaho niyo. Ang hirap dito. Lalo na marami ang pumunta dito. Sama-sama po. Yung aabot ng 50. Ang hirap doon. Kasi mayroong may mga tigas na ng ulo. Sinasabihan mo, huwag dyan. Malaglag kayo dyan. Doon nga pupunta. Tigas So, ng ulo. tatakbo naman kami doon. Mayroong naiwan dito. Ang hirap. Dapat kung ano ang mga advice sa katulad nyo, yun ang sundin nila. Kasi importante safe eh. Hindi sila eh. Ang nais lang po namin, safety ang pumasok dito. Kasi hindi po namin alam kung kailan lalabas yung mga malalang, yung mga ahas dito. Tama. Mas mabuti nandito kami. Wala bang ano Pag, dito? pag Sir, namin, meron ng mga ahas. Banako Wala naman po. Ang nakikita namin dito, yung mga kubra lang po. Kubra at saka yung mga Sawa. kulay green na ahas at saka yung mga yung sawa po. Pero ang hirap naman makagat. Grabe naman mga idol. Ang nais namin, magdala kami ng ilaw upang safety po sila. Oh. Dahil duty po namin. Ayaw na nila talaga. Dito. Okay pa ba dito, sir? Safe pa ba apakan? Ito ang Lah, Dito yung ano niya. upang mapa-renovate po ito. Ito. Maganda talaga, sir. Medyo hindi na yun matibay. Ang nais namin, yung marami ang nagpunta dito upang mapadali ang pag-renovate dito. Ngayon, pag marami ng mga tao sasandal dito, parang ganon, pag nabuhol ito, lalaglag doon. Mamamatay sila. Yan nga ang hirap dito. Taas eh. Haba naman, no? Oo. Ang hirap dito. Yun ang hirap dito. Pag matigas ang ulo. Kaya kakonti naman lang kami dito. Apat na kami dito. Tubig dito, sir. Yun sa... Hindi, sir. Malalim to, sir. Kaya nga hindi binubuwal ang tao dyan kasi hirap tingnan. Ano nakaharang? Dito sa ilalim, nagaan ang rafting mula sa Mabuaya po. Ito po ang ilong na ito. Karugtong po ito sa Cagayan River po. Yung gilid sa may... Ay, hindi ba yung karugtong bro sa... Opo. Doon po. Karugtong sa Makasandig? Hindi ba? Doon po abot po sa Carmen po. Carmen Bridge po. Sabi no? Opo. Dahil iba ang paningin nila sa amin.
Yung mga tao dyan, yung nagbabantay dyan, namimira. Hindi po namin alam yan. Ipaabot sir haron makuan gyud. Makita kinila ba nga unsay tinuod. Shout out po sa mga maging turista po dito sa Macambos Cave. Kami pong nagbabantay dito, apat kami ito. Destino po kami ng siyudad. Hindi po kami namimira. At saka yung namimira, hindi po namin alam yan. Dito wala pong bayad. Wala po kaming hinihiling bayad. Kung sakaling may taos puso kayong ibinigay sa amin o pang-stop sa amin, tanggapin po namin. Pero kung wala, wala lang po. Ang nais lang po namin, mag-logbook lang po para meron kaming document po na maraming taong papasok dito araw-araw. Tama gyud. Okay po. Para mapadala ito, ang paglalagay dito sa ating siyudad po. Yun lang po. So sir, pag sino ang mag-check sa mga record sa logbook niyo? Yung supervisor po namin, titingnan po kung paano karami ang papasok dito at siya na po ang sa city Sa tourism. city tourism. So every day. So, Everyday po, pero yung kinakuha niya namin dito, 2 buwan, sa loob ng 2 buwan po, aabot po ng sobra ng 3,000 po ang nakapasok dito po. Yung naglagbok lang. before Yung niya, hindi naglagbok, marami-rami rin. Dito nagdaan. Marami. ito daanan Oo, daanan ito. Ito, katong daan po to. Ang iba doon na nadaan dito, katong dyan. Ayaw namin dito magdaan kasi pag masikip doon, magyuyoko, nagkabanggaan. So ngayon sir, dito tayo noan. Opo. Dito tayo mo. Parang umuulan na. Una na kayo. Susunod na yun. Okay, sunod ko sir para magkuha ka sa video. Parang umuulan na nga. Yun ang hirap kasi pag matiglas ang ulo na sinasabi namin. Sa amin sir, marami naman kami na picture ng mga historical. Opo. Kung anong ang advice ng mga staff, yun ang susundin namin eh. Yun ang sinasabi namin. Para For safety. Para lang sa kaligtasan ng mga turista. Ang hirap sa kanila, ayaw nila dumaan doon, maglulabo kasi akala nila may bayad doon. Dito na lang tayo kasi alam natin. Sana, lagyan muna nila ng containers dito. Doon dadaan, pag walang pira, wala naman kasi. Hindi naman kami hindi ng bayad. So lahat ng araw sir ay open kayo dito sir. Opo, Pati Sunday. opo. Alas 8 po hanggang alas 5 lang po. Kung lalagpas ng alas 5, delikado doon sa loob. Hindi po natin alam kung sino nag-abang dyan. Kasi pag galing ka dito sa labas, pagpunta mo doon, hindi mo makikita yung mga ano dyan. Kasi ang dilim. Ginawa talaga ng Ito ang guidelines. Ang dilim po ng, Highway. ito po ay sa Lumbia na po ito. Ito Barangay mo. Lumbia. Ito po ay sa Barangay Bayangan po. Ito ang border. Opo, Lumbia, ito ang Bayangan po. Kasi Mm. pinagagawa nila ito. Kasi tourist spot ito. Pagdating sa hustong panahon, mag-i-income po ito. Pag madibilog na. Pag mayroon ng ordinance, sinasabi yun ni late Mayor Vicente Imano, ingatan ko ito. Kasi nature po ito at masusunod po ito ng mga henerasyon. Tama. Ingatan lang po, huwag po sirain ang sa loob at sa labas. Dapat maging malinis po araw-araw. Yun po ang promote ni Mayor Vicente Imano nung buhay pa siya. Ngayon, promote nito ni Mayor Clark Sokoy upang maging tourist spot po habang buhay. Yun po ay sumarestory po lang doon sa kabila. So, ginawa ito si Mayor Maya. Silvit Mano. Yan ang magawa. Kasi para sa sunod na generasyon, malaman nila Ang katotohanan dito. Burol ng makahambos po. Kasi sinusulat dito noong 4 1900 po. Dito po naganap ang labanan.
Dito lang sa labas, hindi yun sa loob. Hmm. Kasi hideout lang po nila doon sa loob. Dito sa So dito yung labanan nila. doon nagmula ang mga guerrillang Pilipino doon sa tuktok ng Moro. Pinapana nila, pinapangkaw na yung mga Amerikano. Kasi rough road pa ito. One way lang. Pagdating doon sa kurbada, pinanata na nila. So hindi Yung yung Amerikano. corpo. Ang halaman, ito po, ang nangunguna dito ay si Benite Cruz Taal po. Naging sintor natin sa siyudad sa Cagayan de Oro ang Cruz Taal Divisoria po. Sa pamumuno ni Apolinar Belis y Ramos. So, tinatawag doon ang Belis Street at Ramos Street doon sa sintor ng ating siyudad sa Cagayan de Oro. Ang kinakalaban nila si Kapitan Thomas Miller at saka yung dagdag pangkat nila si Kapitan Walter D. Elliot. Natatalo po nila yon. Saka mabuti po ang pakikitungo nila dito, ang mga tiyang nila sa digma. Kaya nga Grabe ang tinatawag ang ating siyudad ng Cagayan de Oro dito nagsimula ang City of Golden Principe. Pagdating ng June 12, nagkaroon tayo ng kalayaan. kalayaan. Sa sunod, nagsimula po ang pag-alsa nila April po. At dito naganap sa buong bansa, April naganap ang pag-aklas, pag-alsa ng mga sundalong Pilipino. At dito nangyari sa June 4, 1900. Dito na nanalo ang mga Pilipino. Tagal na. Kasi nagbuo sila ng mga kuta. Lahat ng mga kuta nila, natatalo sila. Dito, hindi sila natatalo. Dito lang sila nananalo sa buong bansa. So itong lugar na to, sir, Historical. grabe. Historical. Dito Historical. talaga ang mga Dito. mga labanan na Oo po. grabe talaga. Wala naman silang firearms ang ginagamit. Yung mga bangkaw at saka pana. Oh, tingnan mo, yung mga baboyra mo, ano pa nila? Yung mga baboyra mo, how much more yung mga tao? Dito bumaha ang dugo. Opo. Naglalabanan. Dumanak po ang dugo dito noon. So proud tayo kasi Pilipino tayo. Oo nga eh. Nanalo Kung hindi dahil sa kanila, Wala siguro tayong wala tayo kalayaan. ngayon. Wala tayo ngayon. Kasi pinag-agawa nila ito. Nagsimula po ang Pilipinas dahil po sa 1898, sinasakop po ito ng mga Espanyol sa pagtuklas ni Magellan po. Ang hari po ng Espanya noon ay si King Philip II. Kaya nga, darating din ang mga Amerikano. Kasi pinag-agawa nila ang Pilipinas dahil sa maraming ginto dito. So, talaga yan ang Pilipinas. Kasi meron po din akong kalaman sa Pilipinas. Ang Pilipinas noon ay tinatawag na uper. Alam mo ba yung uper? Uper, dalan of gold. Nung unap. Yun ay ang Pilipinas noon wala pang pira. Yun ang kalakalan nila sa China ay barter lang po. Yung mga ginto natin, binarter natin sa kalakal doon sa China. Yun po. Dahil nga dito maraming ginto dito sa atin. Kaya sila, yung ninuno mga natin. dayuhan, gusto nilang sakupin. Opo. Dahil may mga Pero treasure dito. yung mga ano natin, ninuno, ayaw nila. Ayaw nila ito. Pero ngayon, kapwa Pilipino natin, gusto nilang kunin. Dahil mayaman. So, sir, salamat sa... Sige, salamat kayo sa pagpunta. Yung pag-explain mo, alam na namin ang buong katotohanan. At saka, humingi din po kami sa inyo ng ano ito tawag ko sa Tagalog, ng permiso kasi ano to eh. Historical. Historical. Yun po ang inibinigay ko sa inyo. Hindi naman yun lahat na nalaman ko dito. Ang nalalaman ko lang, senior ko po sa inyo. So sir, mayroon ba kayong FB page? Wala po sir, kasi hindi ako nagkaroon ng cellphone sir. Yung asawa ko at Yung- mga anak sir, meron. Mismo ang makahambos, wala? May page ba to? Meron sir. Yun nga sir, makita natin sa YouTube sir, yung Facebook. noong 1976 dito nga naganap ng ng film showing si Estrada po. Oh, ginagawan po ito ng Film. real story po dito. Mm. Dito nangyari yung real story sa Dito sila na- dulo ng sa dulo ng Chris. So, ginawa nila ng pelikula. Opo. 1976. Yun po ang pagsilang ko 1976.
So thank you sir ha. Salamat guys, sir. sir. Salamat sa Salamat pagpunta sa- dito. ano, Salamat sa Okay. panahon.